Haba ng pila oh. Parang sinilabang gasolina ang haba ng pila nung nagka 50% discount kamakailan sa presyo ng krudo sa isang gasoline station. May dalang container oh. Pero ang mga tiga-barangay Kompanya Sentral sa Molo sa Iloilo, hindi na raw kailangan pang pumila at gumastos. Dahil ang kanilang balon, di umano, naglalabas ng libreng krudo. Aligi diyang sulog ko. Ano yung gagwa mas kilid yun? Silver daw. Ito gongwang krudo nga hanap ako sa bubuan. Resibo? Kayang-kaya raw nitong magpaandar ng sasakyan. Pag totoong income ng barangay yun. Paano ang isang matandang balon bigla-bigla na lang naglabas ng krudo? Taong 1960 nung ipinagawa ng tatay ni Nanay Socorro ang balong ito. May lalim na 15 to 20 feet at 60 taon nang nagsusupply ng libreng tubig sa kanilang barangay. Nang wala kaming tubig, ang tatay ko nangangita sa lugar para kunan namin ng tubig. Dito niya ginawa. Magamit mo sa paligo, pang sa tanim. May 30 guro kabalay gagamit sa tubig. Pero nito lang December 6, ang kapatid ni Nanay Socorro na si Estong nagulat nung ang tubig sa balon biglang nangamoy. Last nga pagkuha ko, balan ko man kay ubra ko mekaniko. Feeling ko daw krudo. Gablo na. Tapos dumihalo ng ilog lang nga daw danlak kirig ko. Tingala naman nga siguro basi may galik bla. Dito na nila napansin na may kung anong humalong kulay orange at makintab sa tubig sa balon. Bigay, ilo ko silver dust na. Na kapag sinalok, bumubula. Ang tubig pumapaibaba hanggang ang langis pumapaitaas. Higit sa lahat, kapag sinindihan, nagliliyab. Ang tila unli o walang tigil na pagtagas ng langis mula sa balon, hulog ng langit para sa jeepney driver na si Mario. Imbes kasi na gumastos ng 200 pesos para sa krudo ng kanyang ipinapasadang jeep, nakakalibre na siya sa panggasolina. Kaya gamit ang timba, nagsalok sina Mario ng langis. Ngayon, bulos tamon sa timba para nga masuyop yung krudo. At matyaga nilang inihihiwalay ang krudo sa tubig gamit ang foam. Ginagamit ito ni Mario panlinis sa mga pyesa ng sasakyan. Ito gongwang krudo nga hanap ako sa bubuan. At ito na rin ang pinampapaandar niya ngayon sa kanyang jeep. Maganda nga parang tuloy yung takbo ng sasakyan. Ang iskultor namang si Rino, nakakalibre ng panlinis sa kanyang mga kagamitan. Kumpos na rin ginawa ng krudo sa mga karber. Ginagamit mo bayad, ginagamit mo limpyo sa tigib. Pero hindi lahat ng mga tao rito natutuwa. Mahirap kasi doon ka pa sa labas kumukuha ng tubig. Medyo malayo. Minsan dito na kami na lalaba. Yung sigla dati ng deep well is hindi na ganun kaysa sa noon na maraming tao yung pupunta dito, naglalaba, kumukuha ng tubig. Ang masangsang nitong amoy, banta raw sa kanilang kalusugan. Kalaway sang yan, sang iya baho. Tapos ako binubo mo ko daan, nabarukoy mo ko ubo kong gabi. Ang mga residente tuloy ng barangay nag-imbestiga kung saan nanggagaling ang krudo sa balon. Isa sa unang pinaghinalaan ang kapitbahay nila Anjo. Akala namin may tao talaga na naglagay ng krudo. Pagka next day, nagulat lang kami na meron pa na bumalik yung krudo. Ang sunod na pinagbintangan, ang panaderya na may tangke ng langis malapit sa balon. Meron po kaming isang tank ng diesel dito. More or less mga 1,000 liters siya. Thrice a week po kami nag-iimbak ng diesel dito sa kumpanya. Ngunit paglilinaw nila. So ito yung diesel na nandito sa loob ng tangke ng Tibiao. At ito po yung diesel na na-recover doon po sa balon. So meron po talagang difference sa color at masasabi mo na hindi talaga sa Tibiao nang galing ito.
yung result at certification na hinihintay namin as of now, or formality na pakita sa tao na hindi talaga sa amin nanggaling yung fuel. Ang kapitan naman ng barangay, ipinacheck ang krudo sa balon. May nakuha na ko doon isang galon na pinadala ko sa kaibigan ko na may-ari ng isang gasoline station. Sabi niya, crudo talaga. Ginagamit talagang fuel yun eh, sa mga sasakyan. Pag totoong income ng barangay yun, siguro i-take over ng government yun kung talagang gano'n, di ba? May share naman doon ng barangay. Pero ang ilang residente nangangamba kung sakaling may natural na supply ng krudo talaga sa kanilang barangay. Baka yung mga tao dito paalisin gawin minahan. Kung gusto mong krudo, pumunta ka sa gasoline station. Pero importante dito ang tubig. Pero may natural deposit ba talaga ng langis dito? We tried to look at the well and get some sample. Diesel nga. Yung smell, diesel. So, in-invite natin yung DNR MGB, DNR EMB, ang Water District. Perhaps itong mga agencies may mga tools and equipment and the capacity to determine kung ano talaga yan. Ayon sa MGB o ang Mines and Geosciences Bureau, kung pagbabasehan ang geological feature o kinalalagyan ng Pilipinas, yung tinatawag nilang crude oil, yung po yung pinaka-type ng oil na natural, no? Nagpo-form lang siya doon sa mga areas na may matatandang bato. Based dito sa amin sa geology, yung area na yon is bata pa po yung mga bato doon. So most probably, hindi po pwedeng mag-form. Kung ganon, saan nang gagaling ang krudo sa balon? Yung amoy niya, parang amoy, kung masabi, parang gas. Crude oil, gid man siya. May possibility. Let's try nyo, ma'am, na gamitin sa sa motor? Sa jeep. Sa jeep? Wala naman nangyayari pa sa makina. Okay, ma'am. But based dun sa reading namin, pag pure siya, kailangan black gid siya. Kasi nagkakaroon lang sila ng lighter color kung pinaprocess na sila. Nagkakaroon na ng refinery. Pagtingin namin, hindi siya yung natural na... Gumawa kami ng air vent para yung fumes doon na magkano sa taas. Naghihintay kami ng result ng laboratory to identify kung anong klaseng diesel yung nandito. Ang suspecha lang po namin, baka pong may mga leakages. Sa offshore Northwest Palawan, meron po tayong pinuproduce na langis o yung crude oil. Meron din po tayo sa Visayas. Ang usually pong kulay ng crude oil ay dark brown o light brown. Based po doon sa video, madedetermine lang po natin kung siya ba ay crude oil o processed product kung matetest po natin yan sa laboratory. Usually po, ang depth niyan ay 1,000 meters o 1,000 feet pababa para lang siya ma-form. Based po doon sa well, parang mababaw lang yung well. Most likely po kasi hindi siya galing sa deposito ng crude oil. Personal opinion ay baka po ito ay processed na. Yung mga stored diesel na sa drum ng mga businesses na gumagamit ng diesel. And then nag-develop ng leak, nag-trickle down sa balon. Malayo yung gas station. But we are calling them for a meeting. Anywhere between 5 kilometer radius, nagpatawag kami ng meeting ng mga establishment. Kung mapatutunayang pribadong kumpanya ang dahilan ng pagtagas ng krudo sa balon, Pa-investigaran natin yung kung bakit may mga gano'n na lumabas sa balon. Kung may mga dapat managot doon, di dapat managot sila. Masisira yung natin sa ilalim kung hindi nila maagapan kaagad yun. Yung sentimental value nito sa family cost and sa isang iglap lang na nagkaroon na ng krudo is mawawala lang. Plano ko sana i-sell yun Baka bigla na lang magkaroon ng ng apoy. Karoon ng sunog doon. para sa mga residente, tubig is life. Pero sa mga nakikita ang potensyal na pwede nila itong pagkakitaan at pakinabangan, ang litanya naman nila, sana oil! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.